Samantala, ito namang si Senador Gatchalian may pangamba na mauwi sa reenacted ang 2026 national budget kung patuloy na maantala ang pagtalakay sa panukalang pondo. Ang Open BICAM naman para sa 2026 budget magkakaroon ho ng ground rules ayon sa Senador. Yan at iba pang mga balita at tinutukan ni Bombo JC Galvez. May pangamba si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na mauwi sa reenacted budget ang 2026 national budget kung patuloy na maantala ang pagtalakay sa panukalang pondo na bagong budget schedule dahil sa sunog na tumama sa gusali ng Senado kahapon. Nakatakda sanang isagawa ngayon ang period of amendments, ngunit mauurong ito bukas. Target namang maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget sa Disyembre 3 at ang ikatlong pagbasa sa Disyembre 9. Nakatakda namang gawin ng bicameral meetings sa Disyembre 11, 12 at 13 na ila-livestream upang matiyak ang transparency sa pagbusisi ng pondo. Aminado si Gatchalian na masikip na ang kanilang timeline para sa pagpasa ng pambansang budget, lalo't target nilang mapapirmahan sa Pangulo ang 2026 national budget sa Disyembre 29. Gayunpaman, tiniyak ng Senador na nasa tamang takbo pa rin sila ng kanilang inaasahang schedule. Ako meron rin akong fear kasi nga if you look at the timeline, ang ratification December 17. So ibig sabihin mag-overtime sila para ma-enroll yung copy. No? If you look at the signing in Malacanang, December 29. No? So that's 2 days before the New Year's. No? So medyo tight siya, medyo tight. So everyone should really work overtime. Actually, even kahapon nagtrabaho kami para matapos yun. And then today, magtatrabaho rin kami para matapos. Pumayag yung mga senador na pumasok na bukas kahit na holiday para hindi tayo maano. Kasi we have 2 holidays this week eh. This week and next week. No? So, and tinamaan yung session days. So far on track. No? Samantala, maglalatag daw ng mga panuntunan sina Gatchalian at House Appropriations Chairperson Micaela Swansing upang matiyak ng tanging tatalakayin sa bicameral conference ay mga probisyong hindi na pagkasunduan at walang idadagdag na bagong item o amyenda na hindi naman natalakay sa plenaryo. Layunin nito na maiwasan ang anumang pagpapahaba ng talakayan. Mayroon akong ground rules na pinag-usapan namin ng aking counterpart si Congresswoman Swansing. Yung mga ground rules natin, like number 1, yun na nga, walang alien na mga programs or projects tulad ng AKAP or other things. At pangalawa, let's limit it to the disagreeing provisions. So yun yung dalawang ground rules na binigay ko sa kanya. Of course, ito ay pinag-uusapan rin. No? That's from the Senate. But of course, sa House, iba rin yung kanilang pananaw dyan. No, so we also talked about yung mga disagreeing provisions na mahalaga para sa ating bansa. No, so yun yung mga napag-usapan na namin. But since tuloy-tuloy pa, since first time nga ito mangyayari, we have yet to sit down formally kung ano yung magiging takbo nitong Bicameral Conference Committee. Samantala, pinaplansya pa ng Senado ang ilang komplikasyon sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa pagbawas ng malaking budget sa kanilang mga proyekto. Gayunman, nilinaw ng Senador na tinanggal na ng Senado ang lahat ng red flag items na nakita sa Department of Public Works and Highways budget. Well, may complication na finlag sa amin ng DPWH na pinag-aaralan namin ngayon kasi binawasan natin, di ba? Pero binawasan namin yung materyales na damay yung ibang components like labor and equipment. No, kasi nung pagbawas natin, straight line sa budget eh. No? Hindi na hiniwalay kasi hindi naman namin kaya hiwalayin lahat ng labor, lahat ng equipment, lahat ng indirect cost. Imposible naman yun eh. No? Hihimayin ng Senado dahil more than 18,000 projects yan. So may complication lang na nakikita yung PWH dyan kasi baka hindi naman ma-implement yung project. So ba't pinag-aaralan muna namin yan and see kung tama ba yung kanilang argument.
Ngayon, wala na yun. Tinanggal na natin yun. Okay. Malinis na yan. In fact, even yung mga civil society organization sabi na wala nang doble, wala nang repeat. Kasi even yung repeat, remember, 2023, nagawa na yung project. 2026, nandiyan pa. So yun, tinanggal na natin yan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.